yung kwento mo ngayon, oo, naiiyak kami sa kwento mo din. Parang, naiiyak siya ako ba? Yung problema ng family dahil sa politics. I'm sure hindi lang sa inyo yung nangyayari to, di ba? Marami naman. Pero yung magiging vocal mo ngayon, ano yung nagtulak sa'yo to be truthful dun sa pinagdadaanan ng pamilya? Siguro, ito yung mahal kong industriya, yung showbiz. And siguro kung hindi nangyari yung pandemic at hindi ko nakita yung kapangyarihan ng gobyerno para baguhin yung buhay ng tao. At ang tingin ko sa politika parang yung tingin ko dati na madumi ang politika, na ang nabubuhay lang dyan yung mga tradisyonal na politiko. I would stay in showbiz kasi I love showbiz. I love my job as a director. I love my job as a producer. But yung decision ko talaga na bumalik sa public service is really, I think, for me parang obligasyon na hindi ko matakasan. Kasi nga hindi ako makatulog sa gabi dahil alam ko meron akong magandang pwedeng gawin. And when I see my kids, and when I listen to people, and when I talk to young people, and siguro yun yung importanteng mensahe ko ngayon, parang huwag tayo sumuko sa gobyerno. Kasi kung hayaan lang natin ang lahat ng nasa gobyerno ay mga trapo, wala nang mangyayari sa gobyerno. So siguro yun yung inspirasyon ko. Sa lahat ng mga telenovela, sa lahat ng mga pelikula, ang tinuturo lagi, laban. No, lakasan mo yung loob mo. Tapos, eto na sa harap ko, pero matatakot ako dahil baka pamilya ang kalaban ko. So ako, pinagdasal ko talaga, tinanong ko sa sarili ko, gaano kahalaga to sa akin? And for me, the future, the Philippines, the future of our country is so important. Na kahit sa maliit na paraan lang, pinagsisilbihan ko yung industriyang to, pinagsisilbihan ko yung bayan ng Taguig at Pateros, napaka-importante sa akin. And it's worth it for me. Siguro it comes with age na rin at may 3 akong mga anak. At yun ang nasa isip ko. At totoo yung sinabi mo, Direk, na hindi ka showbiz kasi nga, pagiging totoo mo. Pero alam ba ni Senator Aaron na magsasalita ka about sa field niyo? Tingin ko, naririnig lang niya naman niya. Pero wala namang feud kasi ako kahit anong mangyari, hindi ko awayin yung mga kapatid ko eh. I just want to be honest na hindi nila ako sinusuportahan. And umiikot naman sila kasama yung makakalabang ko. So for me, no matter what happens, I won't say anything bad about my family. Kahit awayin nila ako, hindi ko sila awayin. Pagkatapos ng eleksyon, magkaibigan pa rin kami, mahal ko pa rin sila. Kung papayagan nila pagkatapos ng eleksyon, pagsisilbihan ko ang lungsod ng Taguig, ang bayan ng Pateros, pagsisilbihan ko rin sila. Just to be clear, Direk, kasi this happened before na, di ba, nung gusto mo nga tumakbo na mayor, tapos nag-step back ka for Mayor Lani. After noon, nagkabati ba kayo? Nagkaayos kayo? Hindi naman. Hindi masyado. Hindi masyado. Okay. So parang civil lang. And then nagpatuloy ngayon. And then, yes. Pero curious na kami, nagkausap na ba kayo? And naitanong mo ba yung reason kung bakit hindi ka nila sinuportahan? Nagkaisipin ko paano sagutin yung tanong na yun. Tingin ko, hindi masyado. Parang iniisip ko pa rin kung bakit. Pero syempre meron ako sariling mga haka-haka kung bakit hindi na ako sinusuportahan. And sa akin hindi naman malalim. It's just that hindi nila ako madidiktahan na gawin yung gusto nila. At hindi ko sinasabing masama ko yung gusto nilang pagawa. Pero para sa akin lang, kung ako ay hinalal na kinatawan ng Taguig at Pateros, ang papakinggan ko, yung mga taga-Taguig at taga-Pateros. Ang intensyon ko, pagandahin yung buhay ng mga taga-Taguig at Pateros. When I was mayor, pag may babakunahan, kapag may lalagay sa quarantine facility, kapag mayroong itetest, priority ko yung mga nasa lungsod ng Taguig. I think ganun lang, no? Iba siguro ng filosofiya. Kasi nga, hindi ako politiko, hindi importante sa akin masyado yung politika. So hindi priority sa akin na palakasin yung partido namin, patagalin ang mga kaitana sa politika. In fact, most of my time in Taguig when I was mayor, talagang ang priority namin mag-recruit ng mga bata.
Kasi ang punto ko, parang sa amin, sa Rain Entertainment, and I can see also in Regal, we work with young people kasi we want to prepare the next generation. Hindi yung tayo na lang palagi. And yun nga, siguro iba ng filosofiya. And gusto ko lang din malaman, ano ang take ng yung mom and ni Ate Pia mo dito sa nangyayari sa inyo? Yung mom ko hindi namin ginugulo. So I think mahal kami lahat ng mom ko and my mom supports us all. Yung ate ko, syempre, she's running so she's very busy. And I think ang importante ngayon, my ate just focuses on her run. Dahil lahat naman kami sinusuportahan yung pagtakbo ng ate ko bilang senador. Siguro in different times, if she wasn't running bilang ate, siguro siya yung tutulong na magkaayos kami. Pero sa ngayon, ako, I would prefer that she also just focuses on her run. At siguraduhin manalo siya ng kanyang susunod na termino. Pero nung first time na nangyari ito, direct, may ginawa na rin si Senator Pia. Para at least... Palagay ko kahit papano, pero siguro nakita niya na sa punto de vista ng brother ko, they'd rather that I not get involved in politics. And ako naman, simple lang. Hindi sa kung ano, pero tingin ko, mga mabubuting tao, dapat i-encourage natin magsilbi sa gobyerno. And kung ako, na alam ko marami akong magagawa, natatakot ako magsilbi, paano ko pa i-inspire yung mga iba, yung ibang mga magagaling na nakikita ko, nakakasama ko, to serve our country if ako, natatakot ako. Grabe, direct. Mga telenovela nga talaga yung buhay mo. So direct, kung gagawin mong pelikula ito, ayan na, willing ka ba na ilabas yan? Willing ka ba ilabas yung totoong conflict ng family mo sa isang pelikula? At sino yung gusto mong gumana? Boom! Ian Veneracion na. Hindi, artista ko kasi. Galing ni Ian eh. Pero, mas ganda na ng mga telenovela ngayon. Yung sa amin siguro boring kung talagang i-compare mo sa ganda ng mga telenovela ngayon. Boring pa yun, direct ha? Kasi yung sa amin, mag-aayos rin yan. Thank you, Johnny, sa